Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Noong nakaraang buwan, ang ospital na ito mula sa Southampton ay pinagdiwang ang 25 taong na pagdating ng mga Pinoy nurse sa kanilang ospital. Sa mga nakaraang dekada ay marami na ang nagtatagumpay sa pagiging nurse sa iba't ibang lugar sa UK. Ngunit ayon sa mga taong ito mula Reddit, sa kasalukuyan ay tila tipid at hindi nagre-recruit ang mga ospital sa UK ng mga international nurses kahit mula sa Pilipinas pa. Ang ilan ay sinisi ang pagbabago sa political system sa bansang yun. At sa post na ito ay makikita na ang taong ito na isang independent political candidate ay mas gusto ang nurses na born and raised sa UK na nakakapagsalita ng maayos na English. Bagamat marami kang makikita sa internet ng mga Pinoy na pinagmamalaki ang pagkakaroon ng trabaho sa UK, hindi naman maitatanggi na kahit tayo ay nasa 21st century na, may pailan-ilan pa rin ang maligaya kung nasasaktan nila ang ibang mga tao mula sa ibang bansa o yung tinatawag na racism. Kaya para ipagtanggol ang kapwa nila nurse, ang Filipino Nurses Association sa UK ay nagpost sa social media para ipagtanggol ang mga ito. Ngunit nitong taon lamang, ang ilan sa kanila ay nahiya sapagkat sa isang balita ay napatunayan na isa na namang Filipino ang nasangkot sa isang kontrobersya. Ang iba ay nagsabi na madadamay na naman sila sa ginawa nitong kahihiyan at may ilan na hiyang-hiya sa ginawa nito. May iba sa mga ito ang pinilit at kinumbinsi ang ilan na ang ginawa nito ay hindi kayang gawin ng karamihan ng mga Pinoy sa UK. Ang taong kanilang pinagpepiyastahan ay kinilalang si Rexy Reyes. Base sa report, ang 52 taong gulang ay isang nurse at ilang dekada na rin itong naninilbihan bilang isang nurse. Base sa ulat, nang kumalat ang balita tungkol sa masama nitong ginawa, si Reyes ay nagtatrabaho pala sa Nottingham Queen Medical Center. Sa ganda ng benepisyo at sahod na inaalok noong panahon siya ay pumunta sa UK, ay naging maayos ang buhay ni Reyes pati ng kanyang mga kamag-anak at pamilya. Sa dami ng mga Pinoy na nagtatrabaho din sa ospital na yon, hindi naging mahirap ang pag-a-adjust nito sa UK pati sa kanyang trabaho. Kalaunan, sa ganda ng performance niya sa trabaho ay naging British citizen na rin ito na lalong nagpadali ng kanyang buhay sa United Kingdom. Ang mga kaibigan nito ay nilarawan si Reyes na mabait at mahilig magbigay ng payo lalo na sa mga bagong saltang Filipino sa ospital na pinagtatrabahuhan niya. Madalas nitong gabayan ang mga kababayan niya kahit ang tanong ng mga ito ay tungkol sa personal na buhay. Ngunit ang magandang reputasyon na ilang dekadang inalagaan ni Reyes ay mawawasak ng kumalat sa balita na ito ay sususpendihin ng Nottingham Queen Medical Center. Sa ulat ay nakalagay na ang 52 taong gulang ay nahuli na ninakawan ang kanyang pasyente. Ang mga tao, lalo na ang mga katrabaho nito ay hindi makapaniwala sapagkat napakabait nito sa kanila. Ang ilan ay naghinala na baka naman ay sinisiraan lamang ito ng kapwa niya Filipino. Ang ibig nilang sabihin ay maaaring biktima si Reyes ng crab mentality na karaniwang paglalarawan sa pag-uugali ng ilang mga Filipino kung saan ang isang tao na umaangat o gumaganda ang buhay ay hinihila pababa. Hindi naman naniniwala ang iba sa anggulo na yan sapagkat tiwala sila na naging patas ang investigasyon na naganap. Kaya marami sa mga Pinoy na nagtatrabaho man sa UK o hindi ay sinabi na dapat nakontento na lamang ito sa kanyang sahod. Mas naniwala din sila nang ilabas ang dokumentong ito ng Nottingham Queen Medical Center noong buwan ng Oktubre lamang. Sa dokumento ay nakalagay na magkakaroon ng hearing tungkol sa suspensyon ni Reyes sa kanilang ospital. Karamihan ay sinabi na maaari ngang may katotohanan ang mga lumabas na ulat tungkol dito sapagkat hindi naman magkakaroon ng hearing kung walang katotohanan ang mga ibinabatong issue tungkol dito. Nang mangyari ang paglilitis dito noong November noong nakaraang buwan lamang,
Nalaman ng publiko na nagsimula pala ang lahat ng isang matanda ang na-admit sa Ward B47 sa Queen Medical Center. Ang nasabing lugar at hospital staff sa ward na yan ay laging abala sapagkat nakafocus sila para asikasuhin ang mga HCOP o yung mga matatandang nangangailangan ng tulong. Meron diyang 28 kama para ma-accommodate ang matatandang may demensya at yung malala na talaga ang problema sa kanilang katawan. Si Reyes ay matagal na palang nagtatrabaho sa ward na yan at isa siya sa mamabait at respetadong nurses doon sapagkat sa tagal na rin ito sa healthcare industry. Ngunit ayon sa prosecutor, ang magandang reputasyon ni Reyes ay ipinagpalit nito sa kahihiyan sapagkat mas nang ibabaw dito ang kasakiman. Ayon sa investigasyon, nagsimulang matukso si Reyes na magnakaw nang ma-admit ang isang matandang babae sa Ward B47 noong January 24, 2020. Base sa medical records, ang matanda ay dinala sa ospital dahil sa lumalala nitong demensya o yung tawag sa kondisyon kung saan madalas itong makaranas ng pagkalimot. Nahihirapan na rin itong makapagsalita at kahit ang simpleng pang-araw-araw nitong gawain ay nalilimutan na rin ng matanda. Ang pangalan ng pasyente ay redacted o itinago sa court records, kaya para sa dokumento na ito ay tawagin na lamang natin siyang Mrs. Smith. Sinabi ng ospital na kung ang isang tao ay ililipat o maa-admit sa B47, ang lahat ng mga gamit nito pati personal ay kinokolekta nila at itinatago sa isang locker room. Ang pasyente kahit ang kanilang mga kamag-anak ay bawal pumasok doon. At tanging ang hospital staff ng Ward B47 lamang ang may access sa mga lockers. Ang mga kamag-anak ni Mrs. Smith ay sinabi sa korte na tiwala sila sa hospital staff at mga tauhan nito sapagkat sa tuwing sila ay magpapacheck up o dadaan sa anumang procedure ay lagi silang may magandang experience doon. Kaya nang lumala na ang kalagayan ng matanda nilang kamag-anak ay mas pinili nilang dalhin ito sa QMC sapagkat alam nila ang kalidad ng mga nurses at pasilidad doon. Ang mga doktor na tumingin kay Mrs. Smith ay sinabi sa pamilya nito na dahil sa palala na ng palala ang kondisyon nito ay inirekomenda nila na mas makakabuti dito na i-admit ng matagal. Hindi nila kinwestiyon ang rekomendasyon na yan, sa halip ay sumang-ayon sila sapagkat wala rin namang mag-iintindi dito dahil meron na silang sari-sariling buhay. Dumaan ang ilang araw hanggang dumating na ang buwan ng Pebrero, si Mrs. Smith ay madalas na dinadalaw ng kanyang mga kamag-anak. Ang ilan ay nalulungkot sapagkat kahit may medical intervention at mga gamot na itong iniinom ay tila palala ng palala talaga ang kondisyon nito. Nang sinabi ng mga doktor na wala na silang magagawa sa kalagayan ng matanda ay binigyan sila ng mga ito ng dalawang pagpipilian. Ang una ay dalhin ito sa hospice para maayos na maalagaan hanggang ito ay pumanaw na. O kaya naman ay maaari rin nila itong iuwi kung may taong kayang mag-alaga sa matanda. Sa police report ay nakalagay na ang mga kapamilya ni Mrs. Smith ay inuwi na lamang ito sa bahay niya sa Cotgrave. Bagamat hindi na magagamot ang kalagayan nito, ay nagpasalamat pa rin sila sa care team nito sa QMC sa tulong na kanilang naibigay. Nang si Mrs. Smith ay nakauwi na sa bahay nito, ang pamangkin niya na kilalalang si Mark Norman na naatasan ng kanilang pamilya na kolektahin ang lahat ng mga gamit nito sa QMC ay merong napansin. Ayon dito, kahit may edad na ang kanyang tiyahin, ay nakaugalian nila na hayaan pa rin itong magkaroon ng debit at credit card. At dahil sa nagiging makakalimutan na ito, ang ginawa nila ay sinulat nila ang personal identification number o PIN sa isang papel. Ang nasabing papel ay laging nasa wallet ng matanda. Ngunit nagtaka siya dahil bukod sa nawawala ang papel ay hindi niya rin makita ang card ng kanyang tiyahin na kasama nito nang ito ay ma-admit sa QMC. Kaya para makasigurado na walang ibang tao ang gumagamit ng card ay kaagad kinotak ni Norman ang kanyang ama na merong power of attorney para ma-access ang bank records ng kanyang tiyahin. Doon ay nakumpirma nila na kahit si Mrs. Smith ay na-admit sa QMC, ay patuloy ang paglabas ng pera sa debit card nito. Ang mag-ama ay kaagad na alarma kaya mabilis nilang kinontak ang management sa Ward B47 na agad namang inaksyonan ang nangyari. Kahit ang mga ito ay nagtaka sapagkat nakalista nga sa mga gamit ng matanda ang card nito nang siya ay ma-admit. Ang management ng QMC ay kaagad tiningnan ang staff sapagkat nasa kanilang protocol
na ilagay ang lahat ng mga gamit ng pasyente sa locker na tanging mga staff lamang ang may access. Sa pagre-review nila ng security footage ay napatunayan na si Reyes lamang ang nakikita nila na nagpapabalik-balik sa locker. Sa kadahilanan na wala mismong CCTV sa lugar na yun, ay binigyan pa rin nila ng benefit of the doubt si Reyes. Ngunit mas lumakas ang hinala nila na ito nga ang salarin sapagkat nang sundan nila ang kilos nito ay ilang beses itong nagpunta sa lokasyon sa QMC kung saan makikita ang isang ATM. Nang mangyari ang paglilitis, ang abogado ni Reyes ay sinabi na walang malakas na ebidensya ang prosecutor laban sa kanyang kliyente. Ni hindi nga maipakita ng mga ito ang video kung saan ang nurse mismo ang nagwi-withdraw ng pera. Ngunit kalaunan, si Reyes na mismo ang umamin sa korte na siya nga ang nagnakaw sa matanda. At dahil sa takot na baka maparusahan siya ng mas mabigat, si Reyes ay kusa na ring umamin at inako ang krimen. Sa court documents ay nakalagay na sinabi nito na siya mismo ang kumuha sa bank card ng matanda pati PIN na nakalagay sa papel. At sa loob ng 22 araw ay kinuha niya ang pera ni Mrs. Smith hanggang maubos na ang balanse nito. Sa kabuuan, ang ninakaw nitong pera ay 6,500 pounds o mahigit kumulang na kalahating milyong piso. Ang ilang mga Filipino na nakabasa sa mga news article ay nagkanya-kanya sa kanilang mga opinyon. Ang ilan ay hindi naawa sa 22 taong gulang na nurse. Ang iba ay nagsabi na isa itong kleptomaniac na isang mental health disorder kung saan hindi mapigilan ng isang tao ang magnakaw. Karamihan naman ay sinabi na baka naman lulong ito sa sugal, kaya kahit meron itong maayos na sahod ay wala na itong pakialam kung masira ang maganda niyang reputasyon. Ngunit sa lahat ng teorya, ang mas nangibabaw ay ang komentong ito. Ayon sa taong ito ay sinabi niya na kaya naman pala daw galante at mahilig itong bumili ng mga pagkain, alak tuwing may salo-salo at karaoke night ay dahil sa nakaw nitong pera. Sinundan niya ng isa pang comment kung saan sinabi pa ng taong ito na kaya pala si Reyes nakapagpadala ng 4 na balikbayan boxes na puro gadgets ang laman ay dahil sa pagnanakaw nito. Ito rin ang di umanong bayad ng kinain nila sa Jollibee kahit 10 tao pa sila. Galante din ito pagdating sa setup ng karaoke at hindi rin ito di umano nagdadalawang isip na bumili ng 18-year-old whiskey at iba pang mga bagay na magpapakita na siya ay napakagalante. Kung ano man ang paniwalaan mo sa teoryang nabanggit ay nasa sayo na yan dahil para naman sa judge, sapat na ang mga ebidensya pati pag-amin na ipinakita ng prosekusyon sa 3 araw na paglilitis. Bago basahin ng judge ang kanyang parusa ay binigyan ito ng pagkakataon ang pamilya ng matanda na magsalita. Sa victim impact statement ay sinabi nila na sa 3 araw na trial ay hindi nila nakitaan ng pagsisisi si Reyes. Sa kanilang salaysay ay nalaman nila na si Mrs. Smith na biktima nito ay pumanaw na rin pala. Kaya sobrang sakit na makita na wala man lamang itong senyales ng pagsisisi. Sa huli, si Reyes ay napatunayang guilty sa 2 counts of theft. Ang judge ay pinarusahan si Reyes na makulong ng 18 buwan at pinababayaran din ito sa suspect ang parehong halaga ng salapi na ninakaw nito sa matanda. Ngunit ang mga tao naman ay tinawanan lamang ang parusang ibinigay ng hukom. Ang ilan sa kanila ay hiniling na sana ay ni-revoke o binawi ng judge ang citizenship ni Reyes o kaya naman ay dapat sana ay binigyan ito ng mas mabigat o mahaba pang parusa. Sapagkat naniniwala sila na gagawin na naman yun ni Reyes kung sakaling makalabas ito ng kulungan. Kahit ang Brito na ito na nagpakilala ng pamangkin ng biktima ay sinabi rin na ang 18 buwan ay hindi sapat na parusa. Duda rin ito na mababayaran sila ni Reyes sa mga ninakaw nitong pera sapagkat ibinunyag nito na sa trial ay nalaman nila na marami at lubog pala ito sa utang sa Pilipinas. Kaya mas lumakas ang paniniwala ng mga tao na maaaring yun ang dahilan kung bakit desperado itong magnakaw. Katakot-takot rin ang pumubatikos ang natanggap ng isang Filipino nurse sa Cambridge naman noong nakaraang taon lamang. Katulad ng opinyon ng mga Briton ay gusto rin nilang ma-deport pabalik ng Pilipinas ang nurse na ito na kinilalang si Kelvin Ramasta. Tulad ni Reyes, si Kevin ay ginawa rin ng lahat para makapunta sa United Kingdom. Matyaga itong nag-aral sa Our Lady of Fatima University ng kursong Bachelor of Science in Nursing. Nang makuha nito ang kanyang lisensya at ganap ng maging isang nurse,
Noong 2016 ay natanggap ito bilang isang emergency room na registered nurse sa Antipolo City Hospital Health System na isang pampublikong ospital sa probinsya ng Rizal. Masasabi mo ring isang matyagang tao si Ramasta sapagkat bukod sa trabaho nito bilang isang ER nurse, ay may part-time job pa ito bilang isang in-house private duty nurse sa National Kidney and Transplant Institute sa Quezon City. Sa loob ng halos 6 na taon na pagtsatsaga nito bilang nurse sa bansa, noong 2020, si Ramasta ay lakas loob na nag-apply patungo sa ibang bansa sapagkat gusto niyang magkaroon ng mas maayos na buhay. Sa dami niyang experience, si Ramasta ay mabilis na natanggap sa Cambridge University Hospital na matatagpuan sa United Kingdom na isa sa may pinakamaayos na reviews mula sa mga pasyente. Simula February 2020 ay pinagsilbihan ni Ramasta ang mga Briton. Sa ospital ay hindi siya nahirapan na makapag-adjust sapagkat napakarami ring mga Pinoy nurses doon. Ang mga magulang at kamag-anak nito sa Pilipinas ay proud sa kanyang mga narating. At ang isa sa mga taong laging bukang bibig ang galing at diskarte ni Ramasta ay ang kanyang asawa na kinilalang si Kim. Ito ay isa ring Filipino at naiulat na born and raised sa probinsya ng Batangas. Sa loob ng halos 5 taong pagtatrabaho ni Ramasta ay masaya niyang nadala ang kanyang mag-ina sa UK at doon na rin ni Kim isinilang ang pangalawa at bunso nilang anak. Kung magtsatsaga ka na halongkatin ang social media ay makikita mo ang kanilang mga litrato na masasabi mong picture perfect. Sa ganda ng sahod at benepisyo mula sa trabaho ni Ramasta ay nagawa niyang maibigay ang pangangailangan ng kanyang mag-iina. Kung ang mga ito ay nakakaramdam ng homesickness, ay hindi nagdadalawang isip si Ramasta na kontakin ang kanyang mga kaibigan na karamihan ay mga nurses din. Sila ay masayang nagsasama-sama na nagbibigay ng positibong pakiramdam hindi lamang sa kanyang mag-iina pero pati na rin sa kanya. Hindi rin nakakalimutan ni Ramasta ang kanyang pamilya sa Rizal at nakakapagpadala rin ito ng mga balikbayan boxes. Sa kabuuan, ang buhay nila mag-asawa ay ang kadalasang buhay na kinaiinggitan ng mga tao sa social media sapagkat alam nilang magiging maayos ang buhay ng dalawa nitong mga anak sa hinaharap. Ngunit noong nakaraang taon, napansin ng mga tao na ang apelyidong Ramasta ay tinanggal ni Kim sa pangalan niya sa social media at ibinalik ito sa kanyang maiden name o yung pangalan niya sa pagkadalaga. Ang ilan ay nagsabi na makagusto lamang nito na maging maikli o maigsi ang kanyang social media handle. Ngunit noong buwan ng Abril noong nakaraang taon lamang, natuklasan ng mga tao na ang maaaring rason kung bakit nito tinanggal ang apelyido ng kanyang asawa ay dahil sa kinakaharap nilang mga problema. Inakala ng ilan na simpleng away mag-asawa lamang ang lahat. Pero nang lumabas ang mugshot ni Ramasta na ito sa mga news article at balita, ay napagtanto nila na baka iniiwasan na Kim na madamay siya sa kahihiyan ng kanyang asawa. Sa report ay nakalagay na ang pagiging galante at pagkakaroon ng maraming pera ng 30 taong gulang na nurse ay mula pala sa nakaw. Sa investigasyon ay lumalabas na nakuha nito ang atensyon ng mga otoridad nang nakatanggap sila ng report mula sa bangko mismo. Ayon sa mga ito ay may kahinahinala silang nakitang transaksyon mula sa bank account ng isang tao na kinilalang si Ramasta. Sa report ng bangko, ang bank account ay merong 102,000 pounds o mahigit kumulang na 7.8 million pesos. Ngunit ang pera na yan ay hindi pumasok sa bank account ni Ramasta sa isang transaction lamang. Napansin nila na sa loob ng 3 buwan ay lagi itong nagde-deposit ng 77,000 pesos. Ang nakakapagtaka pa ay ang bank account kung saan nanggagaling ang pera ay mula sa iba't ibang mga tao. Nang tiningnan ng mga otoridad kung sino at kanino ang bangko na yun, ay naalarma sila sapagkat isa sa mga ito ay pagmamay-ari ng 76 na taong gulang na isang matandang lalaki na na-diagnose na may demensya. Tahimik na lumapit ang mga investigador sa management ng ospital kung saan nagtatrabaho si Ramasta at doon ay nalaman nila na hindi lamang isa pero napakaraming mga pasyente pala ang nagrereklamo na nawawalan sila ng tseke, pera at kahit mga gamit. Sa report ay napatunayan na ang mga ninakaw nitong pera ay ginamit ni Ramasta para magkaroon ng marangyang pamumuhay. Nagsusugod din ito at bumibili ng mga branded na gamit pati masasarap na pagkain.
Napatunayan rin na ang ilan sa mga nanakawan ay imposible na makapirma sa mga tseke sapagkat karamihan sa mga ito ay bedridden at mga comatose. Ang ospital ay mabilis na sinuspende si Ramasta habang nangyayari ang investigasyon. Ngunit ang mga otoridad ay hindi makapaniwala na kahit ito ay suspendido na, ay malakas pa rin talaga ang loob ng Pinoy nurse. Ayon sa mga pulis ay tinangkapan nitong i-cash ang ibang mga tseke na ninakaw nito. At katulad ng inaasahan ay kahit malakas na ang mga ebidensya laban sa kanya, ay itinanggi pa rin ito na may kinalaman siya sa nangyari. Nang mangyari ang paglilitis ay paulit-ulit itong itinanggi na siya ang suspect. Ngunit katulad ni Reyes, kalaunan ay nag-plead din ito ng guilty. Sa news article na ito na ginawa ng BBC, sinabi ni Ramasta na siya ay isang mabait at magaling na nurse, lalo na noong mangyari ang pandemya. Humingi ito ng tawad at sinabi na nabulag siya sa dami ng pera na kaya niyang manakaw mula sa mga matatanda. Si Ramasta ay napatunayang guilty sa kasong 3 counts of theft. Ito ay pinarusahan na makulong sa loob ng 4 taon at 6 na buwan. Dahil sa paniniwala na may malaking tsansa itong umulit sa pagnanakaw, ay may malaking posibilidad na ito ay ipa-deport pabalik ng Pilipinas, lalo na at hindi pa siya British citizen. Walang nakakaalam kung ano ang mangyayari kina Kim at dalawa nitong anak sa UK. Ngunit ang ilan ay sinabi na handa na itong mag-move on na hindi kasama ang kriminal nitong asawa na si Ramasta. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.